Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating Halloween special, no? Sasamahan tayo ng aking kapatid. Ayan siya. Ano ba yung salita na? Hindi, sige, kahit hindi. Bibigyan natin ng muka, no? Nakikita niyo mga skit natin. Siya yung boses doon. Hello. Ayan. So, siya ang aking kapatid. Meron tayong mga pag-uusapan ngayon. So, ito ay isang misteryo, no? Yes, alam nyo medyo seryoso yung topic natin ngayon. Pero game ka ba makinig? May pinapakita ka sa akin picture kanina bago tayo mag-start. So medyo weird yung picture na yon. Well, weird nga. Kasi imaginein mo isang lalaki, malapad ang noo, makapalang kilay, manipis ang labi, matangos yung ilong, no? Parang yun makapalang kilay eh. Ang weird doon, palagi siyang nagpapakita, no? Sa mga panaginip. Yes, tama ka. Mukhang everyman. Medyo weird yung tsura. Parang sa video game. Sino ba yan? Baka artista yan. Kilala ko ba yan? Paano kung sasabihin ko sa'yo na libo-libo, no? Libo-libong tao ang nakakakita sa kanya tuwing gabi. Ha? Paano yun? Parang prank ba to? Hindi. Ito yung fenomeno na tinatawag na Discman. So, nagsimula ito noong 2006, no? Isang psychiatrist, tas meron siyang pasyente na paulit-ulit na nagpupunta sa kanya. So, yun lagi ang kinukonsulta nitong babaeng ito. So, nawiwirduhan din siya kasi hindi niya ito kilala at wala namang mukha. So, pinadrawing ito ng psychiatrist. Weird yan. Yung drawing, yun yung pinakita mo sa akin kanina. Exactly. So, yung drawing na ng babae, iniwan niya sa desk nung psychiatrist. Ngayon, may bagong pasyente. Habang meron silang session, no, nakita nung pasyente yung drawing. Tapos sinabi nung lalaki, alam mo, Dok, napapaniginipan ko rin yan gabi-gabi. Wait, coincidence ba yan? Hindi naman sila magkakilala. Yun na nga. So, ang ginawa nitong psychiatrist na ito, no, nag-experiment siya. So, pinadala niya yung picture sa mga psychologists, psychiatrist, even sa mga pare. So, madaming nag-consult sa kanya, no. After niyang ipadala yon, nag-ring ang phone niya. So, meron silang mga nagsasabi na, oo nga, nakita ko yan. Yan yung taong bumibisita sa akin. Wait, kinikilabutan ako. Anong ginagawa ng lalaki na yun sa panaginip nila? Iba-iba. So, merong nagsabi na nagpapakita lang yung lalaki na katayo siya. Meron namang iba na nagsasabi binibigyan sila ng direksyon. Yung iba binibigyan naman ng advice. Merong isang incident kasi dito sa Brazil, no? Yung parang lalaki doon, kapag nakikita yun, nananaginip siya. Yung iba may mga sexual encounters pa nga, yung iba hinahabol sila. So parang meron, yung iba sinasabi ay spiritual figure, pero hindi nila alam kung mabuti o masama. Ang creepy So lalong sumikat itong Discman. Nung itong psychiatrist na to, naglagay siya ng website, no, yung discman.org. Imagine ang dami sa buong mundo ang nagsabi na napapaniginipan din nila yon. Meron sa Moscow, Beijing, Brazil, United States, so pati sa ibang part ng anong tawag doon, Latin America. So anong explanation niyan? Bakit nakakapag-travel siya sa panaginip ng lahat? Baka multo? Imposible naman. Actually, madaming theory dyan. Ang isa sa theory ni Carl Jung, pero sabi nila ang tamang pronunciation is Carl Jung. No. Ang tinatawag itong archetypal theory. Archetypal? Ang archetypal theory, ito yung tinatawag ni Carl Jung na meron tayong collective unconscious. So parang sinasabi itong yung main character, no, parang generic yung mukha niya at nakikita talaga siya ng mga tao. Whether ito yung sinasabi nating suggestions, no? Merong mga ganon. So para palang pag naglo-load yung dream, tapos hindi pa tapos, siya muna yung placeholder, parang ganon? Ang theory number 2, alam mo ba na sinasabi nila para itong isang totoong tao na pwede siyang may psychic ability na bumibisita sa mga conscious or dreams ng bawat tao. So para pala siya si Professor X. Bumibisita siya sa mga panaginip natin pag tulog ka.
Parang ganun, pero malabo no? Malabo siya. Malabo yan. Pero ito ang isa sa pinaka malapit na theory. Ano yan? It's all fake. Ano yun? Well, hindi talaga siya fake, as in fake na fake. Isa siyang brilliant marketing strategy. Para saan? Marketing strategy. Ng sleeping pills? Hindi. Ang istorya nito is ginawa ito ng isang Italian sociologist na I think ang name niya is Andrea Natella. So, parang nag-experiment siya. Yun yung drama niya. Oh, weird so na-scam yung buong internet. Parang ganon, para siyang isang guerrilla marketing. Ang goal niya daw talaga is gumawa ng isang horror-based na movie na merong power of suggestions. So, ibig sabihin, lahat ng mga taong nananaginip doon, nagsisinungaling lang? Hindi naman sa nagsisinungaling. Kaya nga meron tinatawag na power of suggestion. Ang ibig sabihin nito, let's say, meron akong ipinakita sa yung picture, katulad niyan, diba? Mayat-maya ako kasi sinasabi na itong picture na ito ay napapanaginipan ng ibang tao. So, parang sinasabi mo sa conscious mo, kailangan mapanaginipan mo din. Okay. Para makita mo kung totoo or hindi. So, iniisip muna nila yon bago sila matulog, tapos, papapanaginipan nila, parang ganon? Exactly, parang ganon. Okay. So, parang itong sinasabing power of suggestion, parang meron siyang power to input a specific graphics or a specific yung picture, no? Di ba parang kapag nananaginip tayo, or parang kung ano yung iniisip natin usually. Kung ano yung huling inisip natin. Exactly, parang ganon. Kung ano yung huling inisip natin, usually napapanaginipan natin yon. So in the end, hindi siya misteryo. Kung hindi isang testament of power. Ang galing, di ba? Pero ang nakakaloka dito, may mga tao na sinasabing totoo itong nangyari sa kanila. So paano natin i-explain yan? Oh no! Oh no. So ibig sabihin, kung meron talagang mga taong nakikita ito, no, itong picture na ito, itong taong ito, well, good luck na lang sa inyo mamayang gabi. Tinakot mo pa sila? Well, yun lang ang ating episode for today, no? Dahil ito'y isang horror special para sa Halloween. Let me know kung mapapanaginipan nyo itong taong ito mamaya.